Hi Aries, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Aries, this is your weekly gabay tarot reading ngayong June 30 to July 5, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Aries, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin na may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na, Aries, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa'yo ng universe ngayon. Mga parating pa para kay Aries ngayong June 30 to July 5, 2026. Okay, Aries. Makakatanggap ka ng mensahe. Pwedeng mail, email, information, letter. May sabi din dito na may mahalagang announcement or mahalagang invitation. You're waiting for result or naghihintay ka ng tawag. So may importanteng message po dito. Pwede din po written news related to your work or finances. May important communication. Pwede din may binigay sa iyo yung postman. Nagbigay ng letter sa iyo. Or may binigay na mahalagang information or balita sa isang journalist. May gagawa ka ng desisyon, pero nakikita ko dito na undecided ka pa. May nakita nga ako dito, Aries, na, eto na yung desisyon ko, pero sa next hour, iba na naman. Atras abante, atras babante. Yan yung nakikita ko po. Tapos may concern kayo sa isang tao na hindi nag-iingat or irresponsible po. Pwedeng usapin to ha, or may concern ka talaga sa isang tao na hindi totoo sa'yo. Like, na-realize mo dito, Aries, na hindi talaga kami magkakasundo ng taong ito. Like, opposing ideas, kontra talaga yung attitude namin. So, at least aware ka, di ba, na hindi kayo magkakasundo. Ang sabi kasi ng card dito, na-trigger yung weakness mo. Nang dahil sa, yun nga, hindi kayo magkakasundo, yung taong nakipag-compete sa'yo, nakipag-rival sa'yo, yung taong enemy, anong tawag nito? Very abusive, yan. Nakikita ko kasi dito na na-trigger yung weakness mo. Nagkaroon ng self-doubt kasi naapektuhan ka sa taong ito. Sabi ng card na now, alam mo na hindi siya totoo sa'yo, na kumbaga hindi pabor sa'yo, sikapin mong hindi ka maapektuhan. Sikapin mong mawala tong self-doubt na ito. Sikapin mong hindi matrigger yung weakness mo. Okay? Kasi 'di ba, nalaman mo kung sino ito, at least alam mo na, beware ka na, mag-iingat ka na. So sabi ng card,
wag mong hayaan maapektuhan ka. Kung inaabuso ka ng taong ito, wag mong hayaan abusuhin ka. Pwedeng, ayoko kasi tunggali or makipag-rival sa kanya or ayoko kasing inaabuso. Why not bigyan mo ng aksyon? Like put limitation ka na para hindi ka naabusuhin. Pero actually may malalaman ka talaga na sekreto mula sa kanya. Kasi awareness na to eh. Na sinasabi ng card, wag mo hayaan na maapektuhan ka. Put limitation ka na, kung gusto mo magkaayos kayo, pero sa tingin mo hindi pa right time, then give space muna. Syempre, importante yung inner peace. Mas pipiliin mo yung inner peace kaysa sa kanya. Baka mas pinipili nyo dyan na magmukmok na dahil sa hindi kayo magkasundo kaysa piliin yung inner peace. 'Di ba? So, lumabas ng card na ito na pinaalala sa'yo na huwag mo kang magpa-apekto. Mas piliin mo yung sarili mo, mas piliin mo yung inner peace mo. Okay. May new journey at ang galing, ang ganda po kasi sa new journey na ito, in-embrace mo yung pagbabago. Like, hindi labag sa loob mo. Tapos may invitation din dito dalawang card ni mismo. Nagsabi niya, ng ilan nga sa inyo ayaw niyong pumunta pero kailangan. Parang, okay, no choice, kailangan kong pumunta. Yan. So may travel, may bakasyon, may adventure. Oo, pero ang ganda ng new journey talaga kasi sinabi ng yung card dito na galingan mo kasi magkakaroon ng self-discovery, magkakaroon ng progress. May change of position or status, may marami kang ginagawa. So expect nyo po na maraming movement, maraming ginagawa ngayon. Pwede din pong relocation to or change of mind or may usapin tungkol sa car, mode of transportation. Oh, this is good. Positive energy. And please know, Aries, that you are divinely guided. Yes, and this is good for you ha, kasi nakikita ko dito, inasikaso mo yung sarili mo, nagkaroon ka ng time sa yung sarili, nagpaganda, nagpapogi, bumili ng cosmetics, bumili ng gamit na gusto mo, may improvement, maaari nga may celebrity na nanonood dito. Okay, so this is good. Positive energy, i-claim nyo po. Your divinely guided claim. Okay, pwedeng nagkaroon ng loss of connection, Aries, na pwedeng naalala mo, pwedeng oh yes, nangyari sa nakaraan, naalala mo yung nakaraan. Na a situation that must be accepted. May isolation dito or a feeling of abandonment. Pwedeng yung naalala mo is a lalaki more than 60 years old. Na pwedeng loss of connection nga or someone is leaving or pwedeng yung nangyari na to sa nakaraan at naalala mo. Pero sinabi ng yung card dito ha na a situation that must be accepted.
Oh, this is good kasi some of you nag-staycation sa bahay at gustong-gusto nyo mag-staycation sa bahay kasi you felt calm, relaxed, and security pag nasa bahay kayo. Yes. And some of you, home-based yung trabaho nyo. And some of you, nagkaroon ka ng time sa family mo or kasamahan sa bahay. Nag-uusap nga kayo dito tungkol sa property. May nakabenta ng bahay, may bibili ng bahay lupa, any kind of property, or bagong project na pinag-usapan po. May family harmony. Yes. And this is good ha. Family and emotional bonds. Bonding po ito. I-claim nyo po, Aries. Ang ganda po nito. So, another card na naman nagsabi dito na may darating na balita, something or someone new on the way, may in-expect ka, may hinihintay pa rin, habaan ng pasensya, wag niyong hayaan na matrigger yung anxiety nyo or let's say, wag kayo ma-disappoint, habaan talaga ang pasensya. Okay? At may sabi dito someone is spying on you or nag-o-observe sa'yo. So, green-eyed monster kasi to, yung matinding sama ng loob, matindi yung selos at inggit. Pwede din pong nangingialam na kisawsaw or naninira ng connection. Mm-mm. So, yung hinihintay mo, may sinabi naman dito na kumbaga sineset mo yung mind mo into positivity, which is very good. You're believing in a positive outcome. Kumbaga, malaki ang tiwala mo sa future na may pag-asa, makukuha mo yung nais mo, you're believing in a positive outcome nga. At ang sabi naman ng card mo dito na all is possible through faith. Yes, through faith. So, may transformation nga magaganap. Kung ano man itong naalala nyo sa nakaraan, sabi kasi ng card dito paulit-ulit, different card po siya. Forget the past and mag-focus ka sa new direction. Na lumabas tong card na ito, na sinasabi ng card mo na it's time to move on. Okay? Kasi may unhealthy connection sa nakaraan May nangyari, pwedeng tumiwalag, umiwas, nagput ng space, break up, natapos, or bigla ang natapos, na kailangan na mag-move forward na. So, sinabi na yung card dito na forget the past and move forward, focus on new direction. And nakikita ko naman dito na magiging, binibisi mo yung sarili mo sa trabaho mo, sa negosyo mo. Actually, may ganap dito sa inyong work, sa inyong finances, sa inyong career, na may increase, may gain, yan. Business aspiration and professional goal. So, kuha tayo ng angel number for you, Aries, ngayong June 30 to July 5, 2026. Angel number 000, guidance. Lumabas din to kanina. Naalala nyo yung divinely guided. Lumabas din po siya dito. Sabi po dito, you have full support of the divine. The guidance you are seeking is here and your life is moving in the right direction. This is the start of a new beginning where one cycle ends and new begins.
So, kailangan natin i-recite ito kasi nakakabuti ito sa inyong energy. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, twice po ha. I trust in the magic of new beginnings. I feel the support and guidance that is all around me. I trust in the magic of new beginnings. I feel the support and guidance that is all around me. So ito yung sinabi ng yung cards kanina. Cards po ha. Kasi 'di ba sinabi kanina na you are divinely guided, which is sumabas din dito. You have the full support po. Sinusuportahan ka ng universe po. Sinasamahan ka para makamit yung desire mo sa buhay. You have to move forward. Sinabi din to kanina, 'di ba? Let this past go and focus ka na sa new direction. Sinabi din po dito. Okay? So naulit yung mensahe, pay attention na kayo. And new journey, andito din po, new beginning, new journey kanina. 'Di ba? So kailangan mo magtiwala sa new journey na ito, which is sinabi naman kanina, 'di ba? Na have faith, na kumbaga may mangyayaring success sa new journey in the near future. Okay? Kailangan mo lang magtiwala. Kailangan mo palakasin yung faith mo. Oh, sinusuportahan ka ng universe. I-claim niyo po, guidance. You're divinely guided, Aries. Aries, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Oh, this is good. Kasi energy to ha, na pwedeng na mangyayari sa inyong personal life, sa career and money ba, or sa love and romance. Why nasabi kong good? Kasi na-realize mo na pag magstay ka, masyadong slow yung growth, masyadong mabagal yung development. Kasi nagpasya ka ditong magbigay ka na ng aksyon. Kasi you want more. You want growth. Let's say, may toxicity na parati ka nagsistay. Kahit anong gawin mo, toxicity pa rin kasi hindi nagko-cooperate yung isa. So, nag-decide ka dito na pwedeng umiwas or nagpasya lang na mag-move on, o nag-put limitation ka na, or di kaya ay na talagang tumiwalag, umiwas, or separation to. Kasi you want more, you want growth. Kasi alam mo na kung magstay ka, walang mangyayaring growth. Okay? So, another example. Sa career and money, example natin, mag-change career ka na. Kasi ilang years ka na dyan, walang improvement na nangyari, walang promotion na nangyari. So, may opportunities na nag-grab mo that will offer more stability and abundance. So, nagbigay ka na ng action.
Okay? Nagbigay ka ng aksyon. Puro movement to eh. So, na sinabi din kanina na marami kayong ginagawa. Maraming ginagawa or this is a transition, this is transformation nga. Which is sinabi naman kanina na may transformation na magkakanap. Nagkaroon ng transformation kasi ikaw mismo yung nagpasya. Gumagawa ka ng aksyon para magkaroon ng changes. Okay, magkakaroon ng balanse, may malalaman kang katotohanan, may cause and effect, may hustisya, may nagtutulungan yung kayong dalawa, nagtutulungan kasi may isang tao dito eh. Para din involve ka sa dalawang tao. May hustisya na parating sa'yo, and this card asks you na gamitin mo yung logic and remain objective dahil ito ay makatulong na ma-uncover mo ang katotohanan sa isang sitwasyon. Kung may legal concern ka, mananalo ka, mare-resolve na. Maaari din na may signing of contract po or pwede din na deal, commitment, promises. Ang advice ng card nyo dito, stay true to yourself and act with integrity. Kung hindi man pabor noon, ngayon magiging pabor na sa iyo. Okay? May magaganap na challenges pero huwag kayo mag-alala kasi ang ending nito magkakaroon ng positive outcome. At galingan nyo ha kasi may job interview ako nakikita dito. So sa mga naghahanap ng trabaho dito, kilos na po kayo. Kasi may job interview ako nakikita dito. Or any kind of negotiation na naka-align sa career and money nyo, magiging successful po ito. Kung ang tanong nyo sa financial po, mas mai-improve pa ito. Mababalanse na po at mas mai-improve na ito. Kung may tampuhan or hindi kayo nagkaayos noon sa isang tao, ngayon magkakaroon kayo ng komunikasyon, mag-uusap kayo, oo, magkakaayos kayo. Basta panatilihin maging totoo sa isa't isa po. Ang ganda ha, claim nyo po. Sa career and money ni Aries. Kailangan yung anong tawag nito? Ang una nyong gawin, kasi nag-overthink kayo eh, magpahinga muna. Tapos pag meron ka na yung tamang pahinga, syempre ma-re-energize ka niyan. Kailangan nyo magkaroon ng time for reflection, mindfulness skills. Bigyan mo ng solusyon yung mga paulit-ulit mong iniisip. Kung hindi pa kaya, change the channel. Kasi nag-alala ka dito. Yung anxiety andito po. So, kailangan nyo pong, kumbaga, yung sinabi kanina, time for reflection, mindfulness skills, bigyan ng solusyon. Pero unang yung gawin, tamang pahinga. Kasi kung walang tamang pahinga, hindi ka makakaisip ng paraan. Okay, so, kailangan nyo po, tulungan ang sarili. At may advice ang card niyo po tungkol sa inyong kaperahan na tamang pag-manage ukol sa pinansyal at budget para mas lumago pang iyong kaperahan. Okay? So, kung dalawang card kasi ang nagsabi dito, from here to here, na kung ano man po itong mga concern nyo, magiging balanse. Kung tutulungan mo po yung sarili mo, kung gagamitin mo po yung lohika nyo, magkakaroon ng balanse at magkakaroon po ng stability. Magkakaroon din ng pagkakaisa.
Okay, Aries, kung gusto niyo pong ma-notify kayo, ma-prompt kayo, like mapanood niyo po yung premiere ng video natin, i-click niyo po yung bell notification dyan. At kung hindi niyo po alam kung paano magpaturo po, huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-offer po ako ng rush reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, uminom lang po ako ng tubig. Love and romance. Someone is giving up. Hindi lang to sa partner eh. May nakita ko ditong friend or grupo ng tao. Basta someone is giving up na parang may nang iwan. Pwedeng ikaw to or pwedeng siya. Posibleng ikaw to kasi may sinabi din ng iyong card dito eh. Ng dalawang card na ito. Okay? Kasi may tao dito na gusto niyang manalo. Gusto niyang manalo. Gusto niyang tama siya. Gusto niya siya yung panalo. Okay? Oo. So, may nang iwan o pwedeng ikaw to. Dalawang card kasi nag-confirm dito. At nagkaroon ng conversation like for peaceful solution. Pero ang ending nagkaroon ng argument. Hindi nagkasundo. Tapos may isang tao dito na paulit-ulit mong kinausap. Nakikiusap ka na sa kanya. Kinausap mo na siya. Pero hindi pa rin, ayaw mo niya pa rin makipag-cooperate. Like, pasaway pa rin. So, sinabi ng card dito, single ka man meron sa buhay mag-asawa to ha. Pwedeng kaibigan, hindi lang partner-partner ba? Pwedeng kaibigan, taong malapit sa'yo. Oo, kung paulit-ulit na lang niya sinasaktan ka, sinasadya na to eh. Baka kailangan nyo, nasabi kasi ng card dito, na baka kailangan nyo pong pag-isipan ng mabuti. Baka kailangan na pong put limitation or put boundary. So this card asks you na that it is probably time to walk away from it. Pero at the end of the day, ikaw naman po yung mag-decide niyan eh, kung paano mo siya maging, kasi paulit-ulit na lang talaga. Nakikiusap ka na sa kanya. Kung gusto mo siyang magkaayos kayo, then address your hurt feelings. Improve communication. Pero kung ang reklamo mo, paulit-ulit na lang, kailangan nyo na pong mag-decide. Remember ha, at the end of the day, ikaw po yung mag-decide nito kasi buhay nyo po iyan. Dalawang card kasi nagsabi dito, nag-decide kang mag-move on mula sa mapanakit na pangyayari. Sa mga marelasyon po pala, posible itong nagpasya kayo mag-live-in or maglipat bahay para magbuo ng pamilya. Sa buhay mag-asawa, posibleng you're embarking on a healing journey or nagbakasyon kayo. Okay, para makahinga. Which is good. Bakasyon para makahinga. Paulit-ulit na sinasabi. Sa mga may mahabang pasensya dyan, huwag kayong mag-alala kasi nakikita ko dito, malapit na po kayong, kumbaga, nang dahil sa nagkaroon kayo ng mahabang pasensya, magkakaroon talaga ng growth. Personal growth or sa relasyon nyo. Sa mga single dito, huwag kayong magmadali na magkaroon ng relasyon. You need to slow down. Enjoy mo yung getting to know each other stage nyo. Enjoy the adventure in this moment. Okay? Sa mga naghihintay dyan, ibibigay naman po ito ng universe. Basta trust and have faith po. Maging mapagpasensya at patuloy mo lang alagaan yung sarili mo habang hinihintay mo yung nakatadhana sa iyo. Malapit nyo nang mabot yung goal nyo sa buhay, oh. Basta po sa mga nagbibigay ng mahabang pasensya dyan, nakikita ko talaga dito magkakaroon ng growth. Personal growth, sa inyong relasyon ba, kung ano man po ito. Okay, so yan po, pagyamanin nyo po yung blessings na binigay sa inyo. Aries, see you tomorrow. Maraming salamat.